Imagine na parang agad-agad nakapagpatayo ng bahay doon, di ba? Dalawa sila ni Red Singh, di ba? Alam naman natin na sila yung talagang nandiyan dyan nakatutok kay VNC, di ba? Oo, grabe ano. Dalawa sila may bahay, oh. Virginia Alvarez yan, hello po Kuya May, Tamsakdan. Yan, sasabihin Ayun, ko lahat Kuya ng May. mga nalalaman ko. So Sabihin niya lahat ang nalalaman niya. Ano kaya nalalaman niya? merong something na Oh. hindi natin masabi, no? Hindi tayo pwede makapag-judge kung ano man yon. Kasi, siyempre, puro yung sinabi niya ay puro mga bitin. Di ba? Puro bitin, medyo ano yan ha. Pero ako, ayaw mo nang mag-speculate. Pero kung ano man yun ha, pasabog daw. Wala akong maisip kung ano ipapasabugin ni Dr. Love. Baka mamaya utot lang yan. Dr. Love, shoutout ha. Pero ako, ayoko muna mag-isip ng negatibo muna kung ba't aalis si Dr. Love, no? Pero sabi niya may pasabog. Ano ay pasabog yan? Baka tapos na yung gera sa Iran, tsaka gera ng Iran, tsaka ng US, hindi pa rin yan sumasabog. Tapos natin, ang target is around 8 days. So magbilang na kayo from today hanggang 8 days. So maaaring 1 week natin bubunuin. So depende po sa inyo kung paano nyo kayo mag-marathon. So kung kaya natin ng more than kung 20,000 naman yan, for example 77,588, divide mo lang sa 20,000. For example lang to guys, kaya natin mag-generate ng views ng 20,000 per day. So kaya natin to ng 4 na araw lang. Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Araw ng Monday. Ngayong araw guys, pag-uusapan natin itong about kay Dr. Love. Dr. Love at Leo D, nagkaroon nga ba ng problema kung bakit lalayas daw si Doc Love sa bagong bahay? So alamin natin kung gaano katotoo yan guys ha. At alam niyo naman no. Ito guys ha, ito po ay mag-react lang po tayo. And hindi po natin alam pa yung totoong dahilan kung bakit na di umano'y aalis daw no aalis daw si Dr. Love sa bagong bahay. Akala ko sa kanya talaga, yung pala hindi no. At it turns out kay kay Sir Leo D ata. Yung pagkakaalam ko at nababasa-basa ko lang din sa comments no. So alamin natin yan. Ano nga ba ang totoo no? Ano nga ba ang totoo sa pangyayari na to? Ito po ay gagamitin natin yung video ni Kuya Mel. Yan. At the same time, syempre, i-discuss ko din po guys ang another million views ng EDC. At the same time, tignan natin kung ilan na yung total views, ilan na yung million views ng EDC. At the same time, ano ang average views ng EDC. Yan, pag-usapan muna natin yan guys. At syempre, kaya tutok lang kayo. At syempre kung bago ka sa YouTube channel, huwag kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga solid viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, shoutout din po natin lahat ng mga Kalinga partners, especially sa lahat ng mga kapwa OFW natin dyan. Shoutout po sa inyo syempre sa panguna ito ni Kuya Balsato sa Matubang, Ate Edna, at syempre ang nag-iisang direktor na nagpapa-viral, Kalinga Bro. So anyway, dako muna tayo sa pagmamarathon na. So bilisan natin to. Mabilisang reaction video lang. So meron tayong EDC Marathon views monitoring. So meron tayong part. Ito po yung current views, kung ilan yung views niya no, as of March 16, 2026. Yan. At meron tayong target views. Ito yung guys, yung ilang pang views yung kailangan natin. So makikita mo yung kulay itim, yan po yung sobra na. So that's why tulad nito 1.4 na siya. So may sobra siyang 440,000 na mahigit na views. So ito po yung sobra. And then yung kulay pula po, nakikita niyo yung kulay pula. Yan po yung mga kulang pa na habulin natin. Okay? I-discuss po natin yan. So, tingnan natin kung ilan ang total views, ilan ang million views, at ano ang average videos, at anong video ang dapat na isunod natin. So, unahin na natin to guys ha. So, currently, we have 97 episode or part. Okay?
So, yung part 88 po, itong part 88, ang problema ko po, hindi ko po siya makita. So, talagang totally wala po siya. Kaya baka magtaka po kayo, wala po ang part 88 na, hindi ko siya makita. So, ang ginawa ko na lang po dyan, nilagay natin tong Beyonce, unang nakasakay sa bagong sasakyan ni Eds. So, yun nag-million views recently. So, siya yung nilagay natin para sakto, part 98. Hanggang part 97 lang. So, hindi counted yung 88. So, magiging 97 lahat ng mga episode. Okay, guys, remember, wala pong part 88. Hindi ko siya makita, even sa ni Kalinga Prob. So, ang ginawa ko na lang po, sinama natin to. Kaya total na videos po natin ay episode ay part 97 videos. Okay ba 'yon? Okay, simulan natin. So, tingnan natin pinaka million views. So, short lang i-sort natin to, i-filter natin. So, pag pinilter nyo yan guys, ang pinaka mataas na views ng EDC ay yung part 5. Meron siyang more than 1.6 at ganun din ng part 18, more than 1.6. Part 9, 1.5. Part 2 is 1.4. Yan. So, ano nyo lang po screenshot nyo na lang po. And then, yung current views po na nakuha natin yung bago, congratulations sa EDC, ay nakuha natin yung part 78. Yan. So, meron tayong sobra na 1,653. Yan. So, 160, lagay, gitna nga natin to guys. Ano pa? Para makita nyo po siya. Yan. So, meron siyang, ayan. So, yung bagong million views po natin, meron siyang 1,653. Okay? So, yan. And then, yung isusunod po natin ay mamarathon, of course, yung part 37. Meron siyang 922,412 views. So, meron tayong kulang na 77,588. No? So, pag kinumpit nyo po yan, no, kung ilang araw natin makukuha yan, so, I think, days lang to. Pero siguro, try natin kunwari, ang kulang natin ay 77,588. So, 77,588. So, divide natin ng 10,000. So, for example, ang kaya natin i-marathon per day, 10,000 views per day. So, ang possible na araw na matatapos natin ang target is around 8 days. So, magbilang na kayo from today hanggang 8 days. So, maaaring 1 week natin bubunuin. So, depende po sa inyo kung paano nyo kayo mag-marathon. So, kung kaya natin ng more than, kung 20,000 naman yan, for example, 77,588, divide mo lang sa 20,000. For example lang to guys, kaya natin mag-generate ng views ng 20,000 per day. So, kaya natin to ng 4 na araw lang. So, depende po yan, no, sa lakas ng views ng marathon ng EDC. So, ang mga video po na 500, ito po siya. Ilagyan natin ng kulay. Ang 500 na videos po natin ay part 49, part 76, part 46, part 41, at part 81. So, ang susunod natin ay marathon part 49, 76, 46, 41, and 81. So, pero ito, part 37, ibuhos na po natin para ilang araw lang tapos na agad yan. Yung part 37 po yung kukunin natin. And then, ito naman yung mga part na line of 7. Yan, i-ano natin. So, halos lahat. Line of 7. Yan. Bigyan natin ng kulay. I-screenshot nyo na lang po, ha. Yan, para may idea kayo sa mga susunod na, para pag nag-release po kayo, ang ginagawa ng iba dyan, tina-target nila yung itong part 37. And then, yung mga worth nasa 800 views na, yan, ang kinukuha nilang playlist. Pinapalitan nila yung playlist nila. Para at least papaano dito mag-focus sa video na to. Okay? So, ito naman yung part 700. So, medyo matagal-tagal pa to. Medyo wag muna natin i-priority yan. And ito naman yung mga 600. Okay? Yan. Screenshot nyo na lang po. Pasensya na po. Ayan. And then, ito naman yung sa 500. So, wala tayong butal, guys. Wala tayong less than 500. So, more than 500, which is good, okay? So, again, hindi po kasama ang part 88, ha? Baka mag-good kay 0 po yan. Wala yan. Walang data po ako makuha. So, anyway,
ilan nga ba yung total views? Kung total views po natin currently as of matigita yung ano guys, siya na po. As of March 16, 2026 po. Yan, ayun yung ano natin. So nakuha ko po ito. Time check po to 7:09 AM. So talagang fresh lang po, kaka-update ko lang po nito. So meron tayong 93 million. Ang total po natin ay 93 million and 593,478 views. So laki, 93 million na. 93 million 593 views. At the same time, ang average views po natin ay 964,881.22 views. So napakalakas ng EDSI pa rin, no? Kahit na dumada po ang marami mga issue, napakalakas pa rin po ng views ng EDSI. Saka yung average views niya, nagulat po ako, napakalakas, no? Kahit na may issue ang EDSI, malakas pa rin, no? Yan po ay dinivide natin sa 97 episodes. So yung total, divide natin sa 97 episode. So ito po yung average views natin, average views. So 964,881.22. And then yung total, ito po yung total only 4 million views, 50 videos. So ibig sabihin 50 na videos, 50 million. Sa 97 episode lang po yan. I-screenshot nyo na po at pwede nyo rin po i-share. Yan, i-share nyo po para meron kayong idea. And again, congratulations po sa mga EDSI supporters. And salamat po sa Diyos. Again, overall total ng views ng EDSI ay 93,593,478 views. And average views niya po ay 964,881.22. And ang million views po natin ay 50 million within 50 videos, and then within the 97 episodes. So maraming salamat po. Yan, congratulations po sa lahat ng mga EDSI supporters as of ano po yan March 16, 2026, 7:09 AM in the morning. So anyway, ito naman tayo guys, dako naman tayo kay Kuya Mel. At ano kayang dahilan kung bakit aalis si Dr. Love sa bagong bahay? Akala ko kanya talaga pero hindi pala. So anyway, simulan natin to at react natin itong kay Kuya Mel. Hiramin natin itong video niya. Yan, CJ Ari, shout out. Antayin niyo po yan sa mga gagawin ko pong luto, yan gagawin ko po, i-connect ko po dito sa mga sa EDSI at sa Jomcar. Kuya Mel, shoutout. Supportan niyo po si Kuya Mel kanyang channel. Yan. Javier, shout out. Delia Olarte, bakit boss niya si Sir Leo? Yan. Gia Efania, yun nga po ay, siyempre, baka siguro, yun, kasi meron siya mga sentimiento po na sinasabi kanina. Ano po, may sentimiento siya na sinasabi kanina na parang ginagawa niya pang ang dahilan yung walang wifi, mahina ang wifi. Which is totoo naman, mahina ang wifi po doon. At sabi niya pa, buti na lang, hindi ko... Sinasabi ni Kuya Mel, ginagawang dahilan daw ni Dr. Love, mahina yung wifi. Pero parang feeling ko, di ako naniniwala dahil sa wifi yun. Kasi nakatagal na siya ilang buwan ba o years na rin, no? Na nandun siya dun sa bahay. So, I think, ano lang yun, yung wifi. Siguro, maaaring hindi wifi ang reason, Binitawan yung dati kong tinitirahan. Siguro po, kaya hindi niya binitawan yung dati niya tinitirahan, excuse me, nakakaramdam siya ng kakaiba. Ano po? So, yan, matalino talaga to si Dr. Lab. Yan. Reza Sangko, shout out po. Yan, Miko, yan, taga saan po kayo? Yan, taga Bicol. So, nakakaano lang, parang naano lang ako na naging curious lang po ako, bakit all of a sudden, biglang naging ganoon yung istorya kay Dr. Lab. Tigilan na nila ang bata kasi sobrang bait niya kahit nasaktan siya, pangiting-ngiti lang. Ay, totoo naman po yan. Saksi po ako dyan. Yan, pangiting-ngiti lang si Baby Beyonce.
Yan, pero ang ano ko po dito, yung bakit biglaan nagdesisyon si Dr. Love na aalis siya, lilipat siya ng bahay, babalik siya doon sa dati niyang tinitirahan, at pag siya daw ay umalis, hindi niya na lilingunin pang uli yung bahay na inalisan niya. So, ibig sabihin, Kuya Mel, talagang aalis siya. I mean, akala ko kasi, parang ano lang yan. Alas sa isip ko, baka ano lang ni Dr. Love yan. Ngayon, kung sinasabi ni Kuya Mel na hindi niya nalilingunin yung dating bahay na sinasabi niya, which is ito nga tinitira niya na it turns out kay Sir Leo di ata, no, yung bahay na yon. Pero, ibig sabihin, seryosohan kung ganun nga ang dating. Kasi akala ko kasi, last time meron siyang vlog na sinasabi niya na aalis na pupunta siya na Mindoro. Tapos bago pumunta na, basta ganoon, parang pupunta siya ng Mindoro, baka inisip ko bigla na baka yun ang reason. Pero it turns out hindi pala, parang ang dating hindi niya nalilingunin. So ibig sabihin talagang hindi niya nababalik itong bahay na to. Kung ganun yung unawa ko, guys, kung mali po ako, correct niyo ako. Pero yun ang unawa ko, doon patuloy natin. So may malalim na dahilan bakit ganon. At sabi niya nga, yung mga inabono niya, okay na daw yun. Yan, doon sa sa bahay ni Red Saint. Yan, at sabi niya pa, So may nabono din siya bahay ni Red Zane. titingin daw doon sa bahay na yun na tinitirahan niya ay si Red Saint kasi tapat lang po yun, tapat lang ng bahay ni Red So magkakatabi pala sila ni Red Zane tsaka ni Dr. Love, tapat lang. Makakatabi lang pala bahay nila. Saint. Yung pinapatay yung bahay ni Red Saint, ano po? Yan. Nung nakita ko yung mga bahay nila, sabi ko, wow, ang suswerte naman nila. Yan, sana all, napapaganon ako. Pero bakit ganon? Biglang isang saglit lang, parang nagbago yung ihip ng hangin. Di po ba? Ma'am Jeanette Johansson, shout out po Ma'am Jeanette Johansson. Papasana all ka daw sa bahay. Lupit. Tapos, yun nga, Ma'am Delia Olarte, sabi niya, pag alis niya dyan, paglipat niya, ay meron siyang pasabog. Di ba? So, ibig sabihin, Teka, may pasabog pa si Dr. Love. Matindi yan, may pasabog pa. merong something na nangyayari na hindi natin alam. Sabi niya nga, yan, sasabihin ko lahat ng mga nalalaman ko. So, Sabihin niya lahat ang nalalaman niya. Ano kaya nalalaman niya? merong something na hindi natin masabi, no? Hindi tayo pwede makapag-judge kung ano man yon. Kasi, siyempre, puro yung sinabi niya ay puro mga bitin. Diba? Puro bitin, medyo ano yan ha. Pero ako, ayaw mo nang mag-speculate. Pero kung ano man yun ha, pasabog daw. Wala akong maisip kung ano ipapasabugin ni Dr. Love. Baka mamaya utot lang yan. Dr. Love, shoutout ha. Pero ako, ayaw muna mag-isip ng negatibo muna kung ba't aalis si Dr. Love, no? Pero sabi niya may pasabog. Ano ay pasabog yan? Baka tapos na yung gera sa Iran, tsaka gera ng Iran, tsaka ng US, hindi pa rin yan sumasabog. Shout kay Dr. Love. At saka wala naman tayong alam doon sa mga nangyayari dahil nandun lang sa circle nila yung problema, yung naging cause ng problema, nandun lang sa circle nila. Teka, Kuya Mel. Ibig sabihin, sa circle nila. Ibig sabihin, ang alam ko kasi magkakasama dyan, kung si Red Saint, sila G. Lumags, si Dr. Love, ang magkakasama dyan. Ibig sabihin, si Red Saint, si G. Lumags, si Dr. Love, may problema. Gano'n ba yun, Kuya Mel? Tama ba? Lumabas. So, ano ba yung circle nila? Siyempre, yung magkakasama dyan, yan sila Red Saint, yan sila Dr. Love, tapos yung mga asa-asawa nila, di ba? Yan ang magkakasama diyan. Yan, Chismix Megaload shout out po. Pero sa tingin ko dito meron parang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan na nangyari diyan. Kung bakit kasi hindi naman napakabigat niyan na bigla na lang lilisanin ni Dr. Love yung kanyang tinitirahang bahay. Napakaganda ng tinitirahan niyang bahay. Tama. Di ba? Sir Marvin Megaload shout out po. Bakit nga naman ganun? Tama naman si Kuya Mel, make sense. Lumags pa pala, di ba? Yan ang circle nila na yan. Sila yung mga ibig sabihin sila may problema sila, Kuya Mel. nakakaalam yan. So hindi natin alam. Kaya lang, pinagtatakan lang natin, kaya natin ginagawa ng reaksyon ay dahil yung biglaan na pag-alis, na wala namang sapat na dahilan. Hindi naman po dahilan yung mahina yung wifi. Oo, talagang hindi ako maniniwala dyan, Kuya Mel. Kung mahina wifi, nakatagal siya dyan .
Kasi nakatira na siya ng almost 7 months daw. Mga 7 months pala. Okay, oo nga naman. Tama. 'Di ba? So, meron pang mas malalim pa na dahilan May mas malalim pa na dahilan. Ano kaya yung malalim na yun? Parang napapaisip ako doon. Oh. na siguro ako sa tingin ko dito yung hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan dito sa grupo na ito. Pagkakaintindihan, ha? Dahil sa parites tayo, siyempre, yan ang aabangan natin. Yan, pero Yan ang gusto ko kay Yomel, umaamin, di ba? Yan ang yan ang, ang content creator. Eh, ako, parites din ako, eh. Siyempre, content creator kami. Hindi ulan na kayong, ulan na kayong update, di ba? Kailangan nyo din kami, guys. hindi ko nga tinatanong si Dr. Lab. Ang sabi ko nga sa kanya, naghingi tayo ng permiso bago ko to i-content. Ano po, si Dr. Lab, nanghingi muna tayo ng permiso kung po pwede ko siyang i-content ngayong gabi. Oh. Ano po? Ang sa akin lang, ang concern ko diyan, paano niya kung malayo na siya, paano niyang matitingnan si VNC, 'di ba? Alam naman natin na siya talaga yung second guardian ni VNC, 'di ba? Ako in fairness kay kay Dr. Love, kahit gano'n si Dr. Love, pagdating kay Beyonce, talagang napaka-solid nun na magbantay. No? Talagang naiintindihan ko si Dr. Love sa punto na yon. Yun nga lang, talagang may mga punto lang naman si Dr. Love na may inis ka. Pero guys, sa totoo lang, sa personal, pag nakilala nyo yan, mabait naman yun si Dr. Love. Mabait yan, talagang siguro sa camera lang, gano'n lang siya magsalita. Hindi, tao lang din nagkakamali. Pero syempre, mabait naman po yan si Dr. Love. Hindi rin naman tatagal yan kay Beyonce tsaka sa family ni Beyonce kung masama ugali niyan. Yun nga lang, nagugulat lang ako kay Dr. Love ngayon. Medyo natatapunan siya ng mga issue dahil nga yung live niya medyo talagang dire-diretso rin puro negatibo din yung ni Dr. Love. So, dapat medyo magpahinga muna si Dr. Love sa issue. Pero ayun, shout kay Dr. Love Dr. Love natin personal. So, yun lang. Anyway, tuloy natin. Saldo, alam mo Kuya Mel, di nga namin yung di mawawala sa EDC si Doc. Alam Kuya, mas gusto nga namin yung dating Doc Lab na punong-puno ng good vibes di tulad nung nalipat siya sa Taisan, puro problema. Totoo yan mas gusto ko si Dr. Love ng good vibes. No. Ako nga daw. Oh, di ba? Yun nga Kasi medyo negatibo na. yung sinabi niya, kaya nga sinabi niya, inabot daw siya ng malas, di ba? Yan, Nunet Kabangunay. Yan, happy Sunday evening, Kuya Mel at Ate Perla. May God bless you always. Salamat po sa inyo rin po. Yan, Emily Quinto, shout out, Mami Noah. Sayang naman, ang ganda pa naman ng bahay ni Dr. Lab. Opo, maganda nga po, may second floor. Diba? May second floor pa yung bahay niya, di social. Yan. Mary Ann, kung tahimik lang sana, wag na sila mag-ingay. Siguro magbulabugan na yan sila lahat. Ayun nga, di ba? So, Juliet Duarte, shout out. Sir Marvin, okay lang yan, Kuya Mel. Meron bagong nakikisabit Sino yung nakikisabit na bago? Marina Berlio, Teka, sinong bago nakikisabit? Sino yung sumasabit? shout out po, Kuya Mel. Yan, good evening po, Tamsakdan. Salamat po, yan, good evening. Sino yung sumasabit na yon? Sino yun? Yan, Art Matan. Sana totoo ang hula ng ginagawa pa ang bahay nila, Dok. May mga lumabas na balita, secret. May balitang gano'n. Ano kaya yung mga secret na yan? So there's something fishy. Yan diyan sa diyan sa lugar na yan, di ba? Something fishy. So hindi naman tayo pwedeng mag-judge kung ano yung mga natin na yan. Pero there is something Mahirap kasi mag-speculate, di ba? wrong diyan sa circle ng grupo na yan. Pero Yan. alam mo pansin ko dito sa mga guys napansin ko kay Kuya Mel, parang meron gustong sabihin kaso pinipigilan niya yung sarili niya kasi siguro hindi pa verify. Pero sinasabi niya rito, pautot niya sinasabi, there is something fishy, there's something wrong dun sa grupo na yon. So yung grupo na yon, so naiisip ko kasi akala ko din may problema sila ni Sir Leo, pero it turns out lagi binabanggit ni Kuya Mel yung grupo na yon. May something wrong sa grupo na yon. Anong meron doon sa grupo na yon? Ulitin natin guys Maganda may punto ni Kuya Mel dito Natin na yan. Pero there is something wrong Ayan diyan sa circle ng grupo na yan. Diba there's something wrong sa circle ng grupo na yan? Diba? Tuloy natin. Comment kayo guys, ano masabi nyo? Yan. Chona Dinok, shout out po, Kuya Mel, watching from Kuwait. Belena Humigop, yan, shout out. Paula Rizaria, good evening, Kuya Mel, shout out po, One Kalingap, One Family. Yan, opo. Di ba? Nunet Kabungay,
Kabangunay. Thumbs up guys, mababa ang likes yan. Patthumbs up po yan, double tap lang po tayo sa screen. Hanita Ballesteros yan, baka nagalit na yung amo niya dahil di nagtagumpay, pero salute sa iyo Doc Lab kasi sarili mo pa rin ang sinunod mo. Go lang Doc Lab, support lang kami sa iyo. Totoo, nagalit ako sa iyo kasi parang bad vibes ka. Yan, hindi niyo pa lang po kilala kasi si Dr. Lab. Yan, si Dr. Lab po ay Makulit sa personal yan si Dr. Love. yan, akala nyo lang na ganyan siya, yan na para kung ano-ano yung lumalabas sa bibig niya, pero deep inside po yan, meron naman po yung tinatagong kabaitan na hindi nyo lang nakikita dahil nauunahan kayo ng inis o galit sa kanya. Yan, Chesa Hall, yan, shout out po. Tsaka hindi nyo alam, last time, di ba? Kuya Mel, shoutout, no? Last time, magkaaway yan si Kuya Mel tsaka si Dr. Love, eh. Magkaaway, nagkabanggaan yan, dalawa yan, eh. Sabi ko nga, kung masamang tao talaga si Dr. Love, sana di sila nagkais ni Kuya Mel. Ngayon, tingnan nyo, magka-vibes na sila. Nai-interview niya na. So, talagang para sa akin kasi, hindi naman may iwasan na ang tao nagkakamali, nabibigla, nagkaagawa ng kamalian, pero hindi ibig sabihin, eh, masamang tao na siya, no? Para sa akin, eh, kung may nagagawang pagkakamali, siguro para sa akin kasi, para may iwasan na lang yun, tama din yung nag-comment kanina, puro negative na din kasi si Dr. Love. Kaya yun yung napapansin ng mga ibang viewers. Che Sahol, shout out po. Siya lang ang nagpapagulo sa sarili niya. Yan. Eh, magandang comment, siya lang nagpapagulo sa sarili niya. Magandang comment yun. Ayan yung ano, siguro I am not I'm not book. Yan. Manzano Edeline, shout out po. Yan, host baka siguro may dahilan sa likod ng pag-alis siguro. LJ Ching, shout out LJ Ching. Yan, shout out po kay LJ Ching. Akala ko nga magbabakasyon sa Mindoro eh, kaya aalis siya eh. Pero sinasabi nga ni may problema doon sa circle tapos meron siyang pasasabugin daw. Ang first time pumasok na LJ Ching, ngayon ko lang siya nabasa. Yan, shout out po LJ Ching, welcome po sa aking live. So, ang ano ko dito, ang tingin ko lang hindi ko sinasabing ito yung nangyari. Oh. Yan, merong naging pagtatalo in between, yan So hindi pa to yung confirm. boss niya at Kailan Kuya Mel? So, ibig sabihin hindi pa to confirm itong sasabihin mo in between, yan yung boss niya at saka si Dr. Lab. Or meron silang hindi naging pagkakaintindihan. Kasi imagine parang agad-agad nakapagpatayo ng bahay doon, di ba? Dalawa sila ni Red Sing, di ba? Alam naman natin na sila yung talagang nandiyan dyan nakatutok kay VNC, di ba? Oh, grabe dalawa sila may bahay Virginia Alvarez, yan, hello po Kuya Metam Sakdan, yan. Nema Karumba, yan, shout out po. At saka alam ko nga siya pa yung bumibili ng materyales sa bahay ni Red Sing, di ba? Maricris Ablasa, shout out. Justin Balina, mahina daw ang kuryente. Hindi naman po mahina ang kuryente doon, isa lang naman po yung takbo ng kuryente doon. Yan, at saka tingnan nyo, may generator pa yan. Kompleto po yan. May generator. Yan, meron niyang filter ng tubig. Yan, malalaki social yung filter ng tubig. Talagang maiinom niya yung tubig dyan. Yan, Maricris Ablasa, shout out. Lupit may filter pa. Sir Marvin, yan, sabi nga, sinakripisyo niya yung channel niya. Baka naman, etos na naman yan. Yan. Hindi naisip na ibang mga viewers. Baka etos lang. Baka etos lang. Kaya tuloy, iba ay na maniwala sa kanya. Kita. Hindi mo rin masisi ibang viewers. Pwede natin sabihin na sinakripisyo yung channel niya dahil imagine niyo wala siyang bihira lang naman siya mag-vlog eh. Puro live, di ba? So puro live. Kuya Mel, mas malakas, mas madali ang mag-live. Yung vlog medyo matrabaho live o ano ka lang, di ba? So ano yun, parang sabi niya, never akong nagpapahawak sa leeg kahit na kanino. Never siya nagpapahawak sa leeg. Parang napapaisip ako. Kasi pag sinabi pahawak sa leeg, ginawa ka ng sponsor sa leeg. Parang gano'n. Di ba? Parang gano'n ang sinasabi ni Kuya Mel. Yun ang unawa ko. Guys, opinion ko lang po ito. Hindi ko pinipilit Yun yung kasi unawa ko sa sinasabi ni Kuya Mel. Yan ang sabi niya. Never ako nagpapahawak ng leeg kahit na kanino. So, ibig sabihin, merong tao na humahawak o gustong sunod-sunuran lang siya sa mga gustong mangyari dito. Diba? Teka lang, Kuya Mel. Lalabas. Ang tinutukoy niya dito, ato guys, uhula ko lang po ito. Maaaring mali po ako. Lumalabas, parang binabanggit niya dito, si Sir Layudi. Kasi binabanggit niya ang nag-iisang sponsor na lang niya ngayon as of now, ang unawa ko, binabanggit niya sa mga live niya, si Sir Layudi. Ngayon, sasabihin niya magpapahawak ng leg, hindi naman pwede si Kuya Bal yun. Hindi naman pwede si Kalinga Prab yun. So, lumalabas ang isang magiging
ang papasok lang sa isip natin, si Sir Leo D. Pero hindi ko sinasabing si Sir Leo D nga. Kasi hindi naman niya binanggit eh. Tayo nanguhula lang po tayo. Nag-speculate lang tayo. No, at ito pong sinasabi ko, wag niyo pong paniwalaan. Nag-analyze lang po ako sa nangyari. Pero ang intindi ko nga dito ay si Sir Leo D. Oh. Ba? So ibig sabihin, kung ikaw sunod-sunuran ka, kung ikaw merong inuutos sa iyo, anong kapalit noon? Meron bang kapalit 'yon? Binabayaran ka ba, 'di ba? Yan yung ano diyan, 'di ba? Juliet Crisostomo, baka nasubukan ni Sir Leo. Yan. Hindi natin masabi dahil malakas naman ang channel ni Dr. Love, 'di ba? Zairo, malakas ang channel ni Dr. Kahit ngayon bago, gulat ako eh. Alit ng subscriber, taas ng views eh. Zairo Castillo, shout out po Zairol. Yan, tamsakdan po. Yan, Emeline Quinto. So anyway guys, hindi ko napapahabain to ah. Medyo naka 30 minutes na rin tayo ata. So anyway, maraming salamat po sa Diyos. So, panoorin nyo lang po yung pinakabuong video kay Kuya Mel. Supportan nyo si Kuya Mel. Napakabait niyan. And ako naman guys, medyo nagugulat din po ako. Akala ko nga noon ang bahay na yon ay kay Dr. Love, pero hindi pala sa kanya. No? Sabi ni magbabasa lang ako guys na ibang mga comments. Sabi ni Maria Sato, mabuti yan umalis muna siya diyan. Hanggat nandyan siya, hindi matapos ang ingay at issue. Hirap talaga pag sa sponsor, yon. Hirap talaga pag sa sponsor na lang umasa. Kasi talagang ahawaan ka sa ano yan. Pero hindi niya putol yung comment niya. Si Rosea Zares, sana nga matapos na ang gera ng US at Iran. Bakit kasi kailangan niyang bantayan si Beyonce? May magulang yan, matalino sa putol. Albert Lafer Vlog, pinakamagandang nagawa ni Doc Love ang umalis sa tabi ng Batalero family. Salute to you, Doc Love. So, iba yung mga comment na mga ano rito guys. Pakita natin. Sabi ni Jennifer Makalma, sabi niya, makuda si Doc Love po kasi. Luneza, best actor yan sa Kalingap, si Doc Love. Hindi ako maniwala. Noro, mabuti na umalis na siya para tahimik ang pamilya ni Beyonce. Rosalinda Carvajal, good morning, love lang tayo, iwas stress. At Monica Kunanan, si Kuya Bal daw ang hahawak sa LC Forever. At Shy Angeles, lumitaw din ang totoo sa kanya. At Mary Jane Generoso, dapat talaga umalis na siya sa Kalingap. Hindi nababagay ugali niya, nakakasira lang siya sa Kalingap, maging mabuting ehemplo, tatak Kalingap dapat. So yan po yung comment ng ibang mga supporters dito sa live ni Kuya Mel. So anyway guys, please comment down below na masasabi ninyo. At sa tingin nyo guys, ano kayang malalim na dahilan na sinasabi ni Kuya Mel na di umano'y within the circle may matinding may problema, something fishy daw, something wrong dun sa circle, ibig sabihin sa grupo ni Dr. Love. Yan. At the same time binitawan na nga ba siya ni Sir Leo? Si Sir Leo di ba ang binabanggit niya na hindi daw siya magpapahawak sa leeg? Pero abangan natin to guys. Still, tayo po ay hanggang di nagsalita si Dr. Love, hanggang speculation lang po tayo. Mahirap po tayo magbigay ng opinion dito, At ang opinion na binibigay ko po, huwag niyo po paniwalaan. Akin lang po 'yon. And tayo ay nagbibigay ng opinion, nag-a-analyze lang at nagbibigay ng theory. Pero yung theory ko na to, hindi to dapat nyo paniwalaan. Dahil yun po ay aking lang, haka-haka lang. For now. Nag-base lang tayo sa video ni Kuya Mel. So anyway, maraming salamat sa Diyos. Ito po ang paborito nyo reactor. Nag-iisang baliw pero nakakaliw. And please comment down below guys. Abangan ko yung mga comment. And paalam guys. And i-click nyo po yung nasa gilid ko. Paalam.